Si Akira ay namamangha sa isang zombie show na nagnanais na ang kanyang sariling buhay ay maging kapanapanabik. Susunod, nakita natin si Akira na nakakuha ng posisyon sa production department 3 taon na ang nakararaan, isang trabaho na noon pa niya inaasam. Bago ang kanyang pakikipagkita kay Kusugi, ang department chief, aksidenteng nabangga ni Akira si Saori, isang empleyado mula sa departamento ng accounting. Magiliw na binibigyan ni Saori si Akira ng ilang mga insight sa negosyo at binabati siya ng swerte sa kanyang unang araw. Pagkatapos ng kanyang unang araw sa trabaho, dumalo si Akira sa isang pagtitipon ng kumpanya sa isang bar. Nagtatanong sila tungkol sa karanasan ni Akira sa kolehiyo at iba pang mga paksa. Habang nasa bar, napansin ni Akira si Saori at nagpa siyang gumawa ng positibong impresyon sa kanya sa pamamagitan ng masigasig na pagtatrabaho. Sa hindi inaasahan, ang kilos ng bawat isa ay sumasailalim sa isang pagbabago at sila ay naging walang isip na mga drone ng manggagawa. Napansin ni Akira ang kanilang kakaibang pag-uugali sa lugar ng trabaho at nagtataka tungkol sa dahilan. Sa kabila ng maraming gabing walang tulog sa trabaho, umuwi si Akira na pagod na pagod. Sa kabila ng kawalan ng pahinga, determinado siyang ibigay ang lahat. Inaalam kay Akira ang tungkol sa mga patakarang pang-empleyado ng kumpanya, kabilang ang taunang bayad na bakasyon, anibersaryo ng bakasyon, at mga araw ng kalusugan ng isip. Gayunpaman, sarkastikong itinampok ni Akira ang iba pang aspeto ng trabaho na malayo sa katotohanan. Lumipas ang 1 taon, at inatasan ni Kusugi si Akira ng isang gawain na dapat tapusin sa loob ng 1 linggo dahil pansamantalang hindi available si Takahashi. Magiliw na dinalhan ni Satori si Akira ng pagkain dahil siya ay walang tigil sa pagtatrabaho, kahit nalampas na ang kanyang lunch break. Pabirong binanggit ni Akira na si Satori lamang ang nagpapanatili sa kanya ng katinuan, ngunit kalaunan ay natuklasan na siya ay ang may bahay ng CEO na nagbabago sa kanyang pananaw. Sa kabila ng kawalan ni Satori bilang motibasyon, nagtataka si Akira kung bakit patuloy siyang nagtatrabaho sa production company. Pinag-iisipan niyang maghanap ng ibang trabaho, ngunit napagtanto niyang maaaring wala siyang oras at ayaw niyang mabigatan ang kanyang kupunan. Sa kanyang pagpasok sa kanyang 3 taon, si Akira ay nagiging mas stressed hanggang sa punto kung saan siya ay nag-iisip na magpakamatay. Naghahanap ng aliw, nanonood siya ng mga palabas sa TV na tumatalakay sa etika sa lugar ng trabaho at ang kahalagahan ng kaligtasan at kagalingan ng manggagawa. Muli, nagising si Akira na parang kulang sa tulog. Napansin niya ang isang sulat ng paalala sa kanyang pintuan tungkol sa isang hindi nabayarang bayad para sa kanyang espasyo sa bisikleta. Nagpasya si Akira na talakayin ang bagay sa tagapamahala ng gusali, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon at nakita niyang bukas ang pinto ng manager. Sa kanyang pagtataka, ang manager ay naging isang zombie. Biglang nahanap ni Akira ang kanyang sarili na hinahabol ng isang hukbo ng mga zombie na nagtatanong sa mga nangyayari. Pagkatapos ng ilang pagmuni-muni, nakita ni Akira ang kagalakan sa pahayag ng zombie dahil nangangahulugan ito na hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho. Nakatuklas si Akira ng isang ligtas na lugar sa gitna ng kaguluhan ng zombie at pinag-iisipan kung paano masulit ang kanyang bagong nahanap na libreng oras. Bukod pa rito, nagpahayag siya ng pag-aalala para sa kapakanan ni Satori, ngunit inamin na mas gugustuhin niyang harapin ang paglamon ng mga zombie kaysa itago ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Pagdating sa apartment ni Satori, napagtanto niya na ang kanyang amo ay naging zombie. Sinasamantala ni Akira ang pagkakataon na ipaalam sa kanyang amo ang tungkol sa kanyang pagbibitiw, ginamit ang kanyang mga kasanayan sa rugby upang harapin siya sa labas ng bintana na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Nang mapansin ang pagbabagong anyo ni Satori sa isang zombie, buong tapang na ipinahayag ni Akira ang kanyang pagmamahal sa kanya. Kasunod nito, lumabas si Akira sa gabi upang pumunta sa isang tindahan na sumasalamin sa direksyon na gusto niyang tahakin ng kanyang buhay. Nagtatapos ang episode sa pagpasok ni Akira sa tindahan, pagbili ng isang Sharpie at isang notebook, at ginawa itong isang komprehensibong listahan ng bucket na naglalaman ng 100 mga layunin upang makamit.